Ipinagutos ng Department of Education sa mga paaralan na higpitan pa ang pagpapatupad ng mahakbang para labanan ang karahasan sa eskwelahan. May unang balita live si EJ Gomez. EJ? Susan, mas pinaiigting ngayon ng Department of Education o DepEd ang mga hakbang nito laban sa school-based violence kasunod ng nangyaring shooting incident sa loob ng isang eskwelahan sa Nueva Ecija. Matapos ang nangyaring pamamaril ng 18 anyos na lalaki sa kanyang 15 anyos na ex-girlfriend sa loob mismo ng paaralan sa Nueva Ecija, nagbaba ng utos ang Department of Education o DepEd sa mga field office nito na maging alerto at magpatupad ng mas mahigpit na preventive measures laban sa mga karahasan sa mga paaralan. Sa isang memorandum, binigyan diin ng DepEd ang tungkulin nitong panatilihin ang ligtas at protective learning environment para sa lahat ng estudyante, guro at school personnel. Iginiit din ng DepEd na kabilang sa Child Protection Policy ang pagbabawal sa pagpasok sa school premises ng mga deadly weapons, droga, alcohol, toxic substances at pornographic materials. Si Mirna, araw-araw na hatid sundo ang kanyang anak na grade 6 students para panatag daw ang loob niyang ligtas ang kanyang anak. Mas maganda, mas prioritize ng mga yung school na safe ng mga bata. Tsaka bawal din ng outsider dito, tapos hindi sila basta-basta nagpapapasok ng iba. At saka kung sinong sundo, yun lang po makakakuha sa bata. Kampante naman po ako sa school regulation nila kasi parang safe silang i-handle yung mga bata. Hindi sila basta-basta nagtitiwala. Mahigpit daw ang security measures na ipinatutupad sa elementary school na ito sa Marikina City. 4 AM po, pumapasok pa ako ng maaga kasi inaalalayan ko rin yung mga bata na maaga silang pumapasok at nandyan na sila sa labas. Hindi na pinagbabawalan ko silang lumayo. Andito lang sila sa loob ng bakod ng school. Mayroon kaming CCTV dito, ma'am. Paikot po yan lahat dyan. Mayroon dyan. Alerto, ma'am. Nakapila lahat ang bata dyan. No parent allowed inside. Binigyang diin naman ng Alliance of Concerned Teachers Philippines ang pangangailangan sa dagdag na guidance counselors at mental health professionals para magabayan ang mental health at psychosocial needs ng mga estudyante sa mga eskwelahan. Sisikapin namin kunan ng reaksyon ng DepEd ukol dito. Susan, binigyan diin din ng DepEd sa policy guidelines nito sa pagpapatupad ng revised school-based management system na may shared duty ang school communities para masiguro ang safe, secure, inclusive, resilient at learner-centered na learning environment para sa lahat. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.